Kabanata 2941. Nataranta ang lahat sa mga pangyayari. Noong minsang pinamumunuan ng imperyo ang Hong Kong, kahit ang mga gobernador ay kailangang lumuhod sa gilid ng kalsada para lang batiin ang mga prinsesa. Gayunpaman, ngayon, si Harvey ang humihiling na lumuhod ang ika-4 na prinsesa ng imperyo. Maliban doon, mukha siyang para sa kursong ito. Ni hindi man lang siya nagpakita ng respeto sa ika-4 na prinsesa. Hindi lamang ang kanyang kaakuhan ay maayos na pinasyahan, ngunit ang maharlikang pamilya ng imperyo ay kinutya rin. Sa oras na ito, ang ika-4 na prinsesa ay nagngangalit sa galit. At the same time, alam na alam niyang pinipilit siya ni Harvey sa isang sulok. Kung lumuhod siya, mahuhuli siya sa mga kamay ni Harvey maya-maya. At kung malalaman ng lahat ang nangyari, ang kanyang reputasyon sa loob ng The Empire ay ganap na masisira. How dare you insult me, bastard? Nagalit talaga ang pang-4 na prinsesa. He gave a cold shrill laugh bago sinipa ang hapagkainan nila Harvey. Ipapatawag ko ang buong hukbo para lang wasakin ang moldito mong palasyo ng kasino sa lupa. Nagkalat sa lupa ang mga tasa, tray, at lahat ng uri ng pagkain. Ito ay isang magulo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Queenie na kasama ni Harvey. Hindi niya inaasahan na ang pang-4 na prinsesa ay napakabangis na sumipa sa mesa habang kumakain ang lahat. Si Fabian at Morgan ay walang oras na mag-react at pareho silang nabuhusan ng kape. Ito ay isang kakila-kilabot na tanawin. Ang ika-4 na prinsesa, gayunpaman, ay ngumiti ng malawak sa kapahamakan. Binayaran niya si Harvey sa nangyari kagabi. Sampal. Kalmadong tumayo si Harvey bago sinampal sa mukha ang pang-4 na prinsesa. Bigla itong nangyari, at maririnig ito ng lahat. Napabalikwas ang ika-4 na prinsesa matapos makatanggap ng nakakatakot na sampal. Matingkad na pula ng palad ang sa kanyang mukha. Kung hindi dahil sa Knights Templar sa tabi niya, bumagsak na sana siya sa lupa mula sa sampal na iyon. Sa buong buhay niya, hindi pa ganoon ang pakikitungo sa layaw na prinsesa. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng takot at hindi makapaniwala. Natahimik ang buong lugar. Ang lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Maging si Queenie ay medyo nabigla. Walang nag-iisip na hahantong sa ganito. Pasimpleng sinipa ng ika-4 na prinsesa ang mesa, ngunit malinis na sinampal siya ni Harvey sa mukha bilang ganti. Agad na bumangon ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Bastard ka! How dare you hit the 4th princess? May death wish ka ba? Dalawang miyembro ng Knights Templar ang sumulong sa galit, ngunit agad silang sinipa ni Harvey sa lupa bago pa man sila makagawa ng anuman. Tinakpan ng pang-4 na prinsesa ang kanyang mukha at ikinaway ang kanyang kamay, senyales na huminahon ang kanyang mga tauhan. Ang lakas ng loob mong saktan ako, Harvey. Tanong niya na bakas sa mukha niya ang kawalan ng paniwala. Naisip mo na ba ang kahihinatnan? Alam mo ba kung gaano ito kaseryoso? May death wish ka, kahinatnan, seryoso, death wish. Si Harvey naman ay pinadalhan siya ng isang matahimik at maayang ngiti. Huwag kalimutan, ito ang Mordo Casino Palace. Nasa Las Vegas tayo. Ito ang teritoryo ng bansa H. Nag-abala ka bang humingi ng pahintulot sa may-ari bago ka magalit? Tinanong mo ba kami? So paano kung isa kang prinsesa? So paano kung galing ka sa royal family? Sa palagay mo kaya mong gawin ang gusto mo dahil sa iyong mataas at makapangyarihang katayuan? Huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na hanggang dito. Pagkatapos mong subukang patayin si Lady Jod kasama ang iyong mga tauhan kagabi, kailangan kong tapusin ang buhay mo sa isang sampal ngayon. At ginagarantiya ko na ang imperyo ay hindi maglalakas loob na magbitaw ng kahit isang tunog pagkatapos mong mamatay. Gusto mo bang subukan? Malamig ang ekspresyon ni Harvey. Walang halaga sa kanya ang marangal na katayuan ng imperial family. Para sa kapakanan ni Prinsesa Victoria, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Lumuhod ka, o lalabas ka. Piliin mo ang iyong sarili. Masyado kang mayabang. Sigaw ng isang blonde-hair na miyembro ng Knights Templar, hindi na napigilan ang kanyang galit.
Ang kanyang mga kaibigan ay pinalipad na, ngunit matapos makita ang kanyang prinsesa na babae na napahiya, siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at humakbang pasulong ng walang pag-aalinlangan. Ang Knights Templar ay nanumpa na protektahan ang kanilang mga prinsesa na babae. Hindi sila uupo at panuulin ang kanilang prinsesa na babae. Roosevelt, Turku, ang ika-4 na prinsesa, gayunpaman, ay agad na pinigilan ang kanyang mga kampon sa paggawa ng anuman. Alam niya na walang kapantay ang kanyang mga kampon kay Harvey. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo sa kay Harvey. Sigurado ka bang gusto mo akong ipaglaban, Harvey York? Hindi ka man lang ba magpapakita sa akin ng kaunting paggalang? Not when you're here, no, mahinahong sagot ni Harvey habang nakatingin sa pang-4 na prinsesa. I'm quite impatient. Medyo masama rin ang ugali ko. Bibigyan kita ng isa pang 10 segundo. Kung hindi mo pipiliin ang sarili mo, papipiliin kita. Lumampas ka na sa linya, bastard ka. Sumabog sa galit si Roosevelt matapos makita ang banta ni Harvey sa ika-4 na anak na babae. Binunot niya ang kanyang mahabang espada sa isang iglap, at pagkatapos ay naglaslas sa kanyang harapan, naglalabas ng kahangahangang aura habang siya ay umaatake. Holy slash! Ang mga killer move ng Knights Templar ay madaling makapatay ng baka sa isang hit. Kalmado at walang emosyon pa rin si Harvey kahit na nakita niya ang mga galaw ni Roosevelt. Hindi niya sinubukang harangan ang pag-atake, ni sinubukan niyang iwasan ito. Isang malamig na tingin lang ang namuo sa kanyang mga mata. Upang makapaglingkod sa ika-4 na prinsesa, si Roosevelt ay natural na isang mabigat na karakter sa larangan ng digmaan. Hindi mabilang na mga karanasan sa larangan ng digmaan ang nagpalakas ng kanyang pagpatay na aura hanggang sa puntong tila surreal ito. Kasabay nito, ang kanyang talento sa pagdama ng panganib ay lubhang nadagdagan. Nang malapit nang matapos si Roosevelt sa kanyang pag-indayog, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod. Biglang nanlamig ang kamay niya. Isang pag-iisip ang sumagi sa kanyang isipan kung ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake, mapatay siya ni Harvey ng isang sampal lang sa mukha. Isang malungkot na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Hindi niya maiwasang isipin ang posibilidad. Sinasabi sa kanya ng kanyang puso na ipaglaban ang dignidad ng kanyang prinsesa. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay tapat. Walang kontrol ang kanyang isip. Maya-maya pa ay isang malakas na pagsabog ang narinig. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng hindi makapaniwala, hinampas ni Roosevelt ang kanyang tuhod sa lupa sa harap ni Harvey. Ang isang sulyap ay sapat na upang takutin ang isang kabalyero ng walang katuturan. Naningkit ang mga mata ng lahat sa nakita. Ang kanilang mga mukha ay puno ng ganap na kawalang paniwala. Kalmadong tumingin si Harvey kay Roosevelt at sinabing, "Not bad. At least alam mo ang kakayahan mo." Ang matatalinong tao ay sumusuko sa mga pangyayari. Buti na lang nakaluhod ka. Kung hindi, patay ka na ngayon. Total insulto iyon. Sa sandaling ito, nabaluktot ang mukha ni Roosevelt sa isang nakakatakot na ekspresyon. Sinubukan niyang bumangon muli, ngunit nawala ang lakas ng kanyang mga tuhod matapos lamang masulyapan ang kalmadong tingin ni Harvey. Binabalaan siya ng buong katawan niya na mamamatay lang siya kapag pinilit niya ang sarili. Tuluyan ng hindi pinansin ni Harvey ang Knight Templar na nakaluhod sa lupa, at ibinaling ang tingin sa ika-4 na prinsesa. Ika-4 na prinsesa, mukhang mas marunong magbasa ng kwarto ang Knight Templar mo kaysa sayo. May 3 segundo ka, bastos, nalampasan mo na ang linya. Ilang kabalyero ang sumugod at sumisigaw ng galit kay Harvey. Ngunit bago pa man sila makagawa ng anuman ay agad na sumulpot si Edwin kasama ang isang grupo ng mga bodyguard para pigilan sila. 1 segundo, casual na sabi ni Harvey, patuloy na nagbibilang. Parang hindi niya nakita ang lahat ng nangyari. Kung hindi ka pa rin pumili, pasensya na, ngunit kailangan kong gawin ito para sa iyo. Dang you, sumpain ka, nanginginig sa galit ang ika-4 na prinsesa. Hindi pa siya napahiya ng ganito sa buong buhay niya. Gayunpaman, nakaramdam siya ng lubos na kawalan ng kakayahan sa harap ni Harvey,
na patuloy na nagpupursige at nakakadiri. Gusto niyang sampulin sa mukha si Harvey pero alam niyang mabubuwal lang siya sa lupa nang walang pagsisisi kung susubukan niya. Mabuti, magaling, gusto mo lumuhad ako, kung kaya mong tiisin ang kahihinatnan. Basta binitawan mo ang lalaki ko. Luluhod ako. Matapos halos maputol ang kanyang ngipin, ibinagsak ng ika-4 na prinsesa ang kanyang tuhod sa lupa sa harap ni Harvey. Ika-4 na prinsesa, galit na sigaw ng mga kabalyero. Ang ilan ay pinunit pa ang kanilang mga Amerikana sa galit. Wala silang ibang hinangad kundi punitan si Harvey. Napakaraming tao ang nakita nilang lumuhad sa harap ng ika-4 na prinsesa. Pero ngayon, ang prinsesa na ang nakaluhod. Para sa isang lalaki mula sa bansa H, hindi ko kulangin. Lahat ng Templar ay nagalit, sa kanilang mga mata, walang karapatan si Harvey na hilingin sa kanilang prinsesa na lumuhad. Hindi masama, hindi naman masama, no wonder lahat kayo ay tinatawag na half-blood princess. Hindi ka matututo ng pagpapakumbaba mula sa mga tao ng bansa H. Pero at least alam mo kung kailan dapat makibagay at sumuko sa mga pangyayari. Mabuti na alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo sa ngayon. Ngayon, may karapatan kang kausapin ako. Inabot ni Harvey at tinapik-tapik ang magandang mukha ng ika-4 na prinsesa, mukhang hindi nababahala sa lahat ng nasa paligid niya. Makalipas ang 10 minuto, sa isa sa mga sala ng Mordo Casino Palace. Inilagay sa harap ni Harvey ang mga mag-agarang pagkain at bagong handa na black tea. Ibinuhos ni Harvey ang sarili ng isang tasa ng tsaa bago humigop, na mukhang refresh. At nasa harapan niya ang pang-4 na prinsesa, na nakabawi sa kanyang katinuan. Lumamig na ang tsaa sa kanyang harapan, ngunit hindi pa rin siya gumagalaw kahit 1 pulgada. Bakas sa mga mata niya ang takot habang nakatitig kay Harvey. Hanggang sa matapos si Harvey sa kanyang pagkain ay huminga ng malalim ang ika-4 na anak na babae. Hahabol ako, Harvey. Ipahayag ang iyong mga tuntunin. Isasama ko si Jason at ang iba pa. Pinunasan ni Harvey ang kanyang mga kamay bago siya binigyan ng mahinahong sagot. Ang negosyo ay hindi ginagawa sa ganitong paraan, prinsesa. Bago natin pag-usapan ang tungkol sa pagpapalaya sa mga tao, hindi ba dapat muna tayong magpasya kung mamamatay si Jason o hindi? Huwag kalimutan, ayon sa kontrata, akin ang buhay niya. Siya ang aking lingkod. Kinakagat niya ang sinumang utusan ko. Kung gusto mo siyang mabuhay, patayin mo si Vince. Kung mamatay siya, buhay si Jason. Isinasagawa pa rin ang deal. Wala akong balak kanselahin ito. Huminga ng malalim ang ika-4 na prinsesa. Alam kong sinusubukan mong ibalik ang mayayamang pamilya ng Hong Kong at Las Vegas laban sa The Empire, Harvey. Sa ganoong paraan, ang imperyo ay hindi maaaring makialam sa mga gawain dito. Ang plano mong wakasan ang buhay ni Vince gamit si Jason ay medyo palihim, inaamin ko. Sabi nga, masyado mo akong tinatansya. Hindi ako kumakatawan sa maharlikang pamilya ng imperyo. Kahit nakalabanan ko ang lahat ng tao dito, hindi ibig sabihin na lumalaban sila sa Empire. Malalim ang ugnayan ng Empire sa Hong Kong at Las Vegas. Hindi mo ito basta-basta mapuputol. At saka, hindi sapat ang mga tauhan ko para harapin si Vince. At kahit na sila, may darating pa rin mula sa Yorks ng Hong Kong para sa akin kung kailangan nila ng tulong. Kaya pala, Harvey, ang iyong estimatiko ay walang silbi. Iminumungkahi ko na gumawa ka ng isa pang kahilingan. Kung gusto mong manominate para sa isang knighthood, pera, o isang green card, maibibigay ko iyon sa iyo. Hindi ba't lahat kayo ay ganito? Maaari mong ibenta ang iyong sariling bansa para lamang sa isang green card mula sa isang banyagang lugar. Maaari kong ibigay sa iyo ang Imperial Green Card. Iyon lamang ay mas mahalaga kaysa sa Amerika. It would be more practical if you bring it with you. Kung gusto mo ng higit pang mga green card para sa iyong mga lalaki, maaari ko ring ayusin iyon. Kung tutusin, may awtoridad ako para dito. Ang galit at pamimilit na taglay noon ng ika-4 na prinsesa ay tuluyan nang nawala. Tanging katahimikan at sinseridad ang makikita sa kanyang magandang mukha.
Mas maganda ang ugali niya kumpara noon. Mukhang pinalaki ko ang katayuan mo sa royal family. Si Harvey ay nanatiling hindi natinag at naka-poker face. Alam kong isa kang half-blood princess, ngunit hindi ko iniisip na ikaw ay walang halaga. Bukod sa mahirap na inapo ng bansa H na walang pagpipilian kundi ang tumayo sa likuran mo. Mukhang walang ibang maharlika sa loob ng imperyo na susuporta sa iyo. Upang makuha ang suporta ng lahat ng mga inapo, handa ka pang kumapit sa maldito na si Jason na iyon. Ikaw ay isang flexible na babae. Agad na nagbago ang ekspresyon ng pang-apat na prinsesa matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Tulad ng sinabi ni Harvey, ang ika-4 na prinsesa ay wala sa loob ng imperyo kung walang inapo mula sa suporta ng bansa H. 3 araw, tumayo si Harvey, walang emosyon. Dahil nagawa mo ang sinabi ko at lumuhad sa akin, bibigyan kita ng 3 buong araw. Ipagpapalit mo ang buhay ni Vince para kay Jason. Ilabas mo sa akin ang lahat ng kalokohan na iyan. Tandaan lamang, ito ay isang kalakalan. Kung mamatay si Vince sa loob ng 3 araw, mabubuhay si Jason. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2945. Hindi mo ba ako naiintindihan, Harvey? Bahagyang naging malamig ang tono ng pang-4 na prinsesa. Di ba sinabi ko lang sayo? Number 1, walang saysay na patayin si Vince. Number 2, wala akong sapat na lakas para ibagsak siya. Maaari mong pangalanan ang isa pang kahilingan. Hanggat kaya kung maabot, bubusugan kita. Bahagyang nagngangalit ang ika-4 na prinsesa, na parabang nakagawa na siya ng conclusion. Kahit gusto mong gumawa ng kakaiba sa akin, tutuparin ko ang hiling mo. Inihayag ng ika-4 na prinsesa ang kanyang maputlang balikat upang ipakita ang kanyang sinseridad. Excuse me, hindi ka karapat-dapat. Tumawa ng mahina si Harvey. Hindi ako interesadong maging third wheel. At saka, wala kang karapatang magdesisyon kung may punto ba ang pagpatay kay Vince. I'm calling the shots here. Kahit na hindi ko maputol ang relasyon ng Empire sa mayamang pamilya ng Hong Kong, hanggat masaya ako, dapat kang gumawa ng paraan upang harapin ito. Kung hindi mo kayang patayin si Vince, paano kita paniniwalaan? Maniniwala ako sa iyo kapag namatay na si Vince. Para kay Harvey, napakasakit na pakitunguhan si Vince. Hindi naman sa hindi kayang patayin ni Harvey si Vince. Kung babangon si Queenie sa kapangyarihan, mayroong ilang mga linya na hindi dapat tumawid si Harvey. Ngunit kung ang ika-4 na prinsesa ng imperyo ang pumatay sa kanya, walang kinalaman si Harvey sa sitwasyong ito. At kung talagang ginawa ng ika-4 na prinsesa ang ganoong bagay, sa wakas ay mauunawaan ng mayayamang pamilya na nanatiling neutral. Na sa mata ng Empire, lahat sila ay mga disposable pawn. Sa madaling salita, mahalagang tiyakin ang katatagan ng Hong Kong at Las Vegas. Sa mga mata ni Harvey, ang pagkuha sa ika-4 na prinsesa upang patayin si Vince ay para sa higit na kabutihan. Ngunit sa mata ng ika-4 na prinsesa, ginawa ni Harvey ang lahat ng ito para sa paghihiganti. Ito ang proseso ng kanilang pag-iisip. Huminga ng malalim ang ika-4 na prinsesa nang magsimulang maglaho ang kalmado sa kanyang mukha. Gusto mo ba talagang mamatay si Vince, Harvey? Tanong ng pang-4 na anak, malamig na nakatingin kay Harvey. Tama, sagot ni Harvey. Galit na tumawa ang ika-4 na prinsesa. Gusto mo ba talagang lumaban hanggang sa mapait na wakas? Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Nagkibit balikat si Harvey. Noong sinubukan mong bawiin ang Hong Kong para sa imperyo, magkalaban na tayo. Bakit ka ba nagiging makabayan sa harap ko? Ang ika-4 na prinsesa ay tumawa lamang ng mapait. Tutol ka sa akin dahil sa katangahan mong nararamdaman. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Hindi ko naiintindihan ang mga pananaw ng iyong bansa, ni hindi ko alam kung ano ang kinakatawan ng iyong bansa, matatag na simula ni Harvey. Pero para sa amin, ang bansa ay kung nasaan ang mga tao. Kung saan may bansa, may tahanan. Sa aking paningin, ang bansa H ang aking tahanan.
At kung laban ka sa estado, laban ka sa akin. Hindi pinansin ni Harvey ang galit ng ika-4 na anak. Para sa aking bansa, maaari kong patayin si Jason sa publiko kung kailangan ko. Wala akong pakialam sa mga taong pumupuna sa akin. Wala rin akong pakialam sa pressure. Siyempre, maaari mo akong labanan at magpadala ng mga tao upang iligtas ang iyong mga tauhan kung hindi ka nasisiyahan. Pero mas mabuting magmadali ka. Pagkatapos ng lahat, wala kang maraming oras. Paalisin mo sila. Pagkatapos gumawa ng isa pang kaldero ng black tea, mahinahong iwinagayway ni Harvey ang kanyang kamay, hindi nag-abala na magpakita ng paggalang sa ika-4 na prinsesa. Harvey York. Ang ika-4 na prinsesa ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, gusto niyang umatake, ngunit buong lakas niyang pinigilan ang sarili. Gusto niyang ihagis ang kanyang tsaa kay Harvey, ngunit wala siyang ibang magagawa kundi pigilin ang kanyang galit. Alam niya ang kahihinatnan ng paggawa ng isang bagay na iyon ay magiging kakilakilabot. Matapos ang malamig na titig kay Harvey sa loob ng ilang minuto, ang pang-4 na prinsesa ay lumabas ng lugar. Makalipas ang ilang minuto, nakaupo siya sa likod ng kanyang mahabang Rolls Royce na may napakalungkot na tingin. Isang gwapo at matikas na sekretarya ang nag-abot sa kanya ng isang baso ng champagne ng may paggalang. Ika-4 na prinsesa, ano ang dapat nating gawin ngayon? Agad na nagdilim ang ekspresyon ng ika-4 na prinsesa. Tipunin ang Knights of the Round Table. Bulalas niya. Ang Knights of the Round Table ay ang napiling elite ng Knights Templar. Kung ang Knights Templar ay itinuturing na isang espesyal na puwersa, ang Knights of the Round Table ang magiging hari ng mga espesyal na puwersa. Kahit na ang ika-4 na prinsesa, na medyo may katayuan, ay hindi sasamahan ng mga kabalyerong iyon sa lahat ng oras. At nang marinig ang kanyang utos, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng gwapong sekretarya. Alam niyang handa na ang pang-4 na prinsesa sa lahat. Nang umalis ang marangyang convoy ng ika-4 na anak, nakatayo si Harvey sa balkonahe ng sala na nakatingin sa abot-tanaw. Maya-maya, may lumakad na anino sa malayo, si Queenie ito. Nagpalit lang siya ng bagong damit. Habang kitang-kita ang kanyang matalas na aura, kitang-kita rin ang kanyang mga kurba. Kahit sinong lalaki ay mahihirapang pigilan ang sarili pagkatapos makakita ng ganitong kagandahan. Ngunit casual na umiwas ng tingin si Harvey matapos siyang sumulyap sa kanya. Naningkit ang mata ni Queenie sa reaksyon nito. Si Harvey ay isang insensitive moron. Sa tingin mo babalak ng ika-4 na prinsesa na patayin ka? O gagawin niya ang sinabi mo at papatayin si Vince? Tanong ni Queenie na nakakunot ang noo. Ang ika-4 na prinsesa ay mula sa maharlikang pamilya ng imperyo, at ang ika-4 na kahalili sa linya ng dugo. Elite talaga siya, cool na sagot ni Harvey habang humihigop ng kanyang tsaa. Ang isang tulad niya ay tiyak na hindi madaling sumuko. Medyo malaki rin ang ambisyon niya. Ang Hong Kong ay isa sa mga susi sa kanyang pag-angat sa kapangyarihan. Walang paraan na masisira niya ang pagkakataon niya ng ganoon lang, di ba? Tiyak na titimbangin niya ang mga kalamangan at kahinaan sa puntong ito. Mula sa pagpatay sa akin, pagligtas kay Jason at sa iba pa, at pagpatay kay Vince. Hindi niya matatalo si Vince maliban kung siya ay pinilit sa isang sulok. Kung tutuusin, hindi niya kayang tiisin ang mga kahihinatnan ng kanyang kamatayan. Eksakto kung bakit siya magdudulot ng maraming gulo sa mga susunod na araw. Ang kailangan lang nating gawin ay maghintay. Naturally, kilalang-kilala ni Harvey ang mga elite ng Empire. Alam niya kung paano gumagana ang ika-4 na prinsesa, kasama ang mga pukana na binabalak niyang iguhit. Kung gayon bakit bigyan sila ng 3 araw? Nagtatanong lang kami ng gulo sa puntong ito, tama ba? Sumimangot na naman si Queenie. Sa ngayon, kailangan natin ng mga cover diversion. Malapit na ang kaarawan ni Lola York, hindi ba? Kung ang ika-4 na prinsesa ay magagalit kay Vince sa 3 araw na ito, makakapagligtas tayo ng maraming problema. Nanatiling walang ekspresyon si Harvey habang nagsasalita. Kinamumuhian niya ang mga pamamaraan ni Vince, ngunit alam din niyang mawala ng pag-asa ang sinuman kapag pinilit sa isang sulok, lalo na si Vince. Sa mga mata ni Harvey,
ang hayaan ng ikaapat na prinsesa na magalit ng ilang araw ay mas maganda para sa kanyang mga layunin. Mukhang naintindihan naman ni Queenie ang gusto ni Harvey. Kung ganoon ang kaso, dapat ba nating higpitan ang ating mga depensa? Matamis ng ngiti niyang tanong. Kung hindi, ang pang-apat na prinsesa ay tiyak na sasama kay Vince upang harapin tayo kung mailigtas niya ang kanyang mga tauhan. Hindi mahalaga. May plano na ako niyan, mahinahong sabi ni Harvey. Ang kanyang awtoridad ay medyo limitado. Maaari lamang siyang umasa sa mga inapo ng bansa H sa loob ng imperyo ngayon. Kahit sa Knights of the Round Table, walang paraan na makalapit siya sa kanyang mga tauhan habang nandito ako. Tumango si Queenie, at pagkatapos ay nagsimulang pag-isipan ang sitwasyon. Kung walang paraan upang mailigtas sila, malamang nakukuha siya ng ilang mga hostage para makipagkalakalan sa iyo. Wala ka na sa picture. Sa tabi mo ang mga elite ng Yorks ng Hong Kong, walang makakahawak sa iyo. Kasama ni Leslie ang buong gobyerno ng Hong Kong. Si Yona ang nagmamay-ari ng Dragon Palace. May branch ng Longmen si Irene. Si Zina ay may pamilya Hamilton. Kung ang ikaapat na prinsesa ay hindi tanga, hindi siya pupunta para sa mga taong ito. Kung tungkol sa iba pang matatandang fox, well, kung ganoon lang kadaling kidnapin sila, patay na sila ngayon. Maaliwalas ang mukha ni Harvey. Naplano na niya ang lahat bago kalabanin si Jason at ang iba pa. Sa kasalukuyan, siya ay itinuturing na isang medyo malakas na karakter sa Hong Kong at Las Vegas. Napakahirap para sa ikaapat na prinsesa na harapin ang isang lalaking tulad niya sa puntong ito. Pagkatapos ng ilang sandali na pag-isipan ang sitwasyon, idinagdag ni Queenie. Dahil wala siyang magagawa sa Hong Kong at Las Vegas, mayroon pa ring Buckwood at Mordo. Nasa Buckwood si Ethan, casual na sagot ni Harvey. Nasa Mordo si Travis. Karamihan sa bansa H ay sa atin. Kung may gagawin siyang nakakatawa kahit saan, maghuhukay lang siya ng sarili niyang libingan. Napabuntong hininga si Harvey. Kahit saan niya kontrolado ay isang distraction para sa ikaapat na prinsesa. Kung tutusin, ni isang taong malapit sa kanya ay hindi madaling pakitunguhan. Maaaring piliin ng ikaapat na prinsesa si Lilian, ang kanyang biyenan. Gagawa siya ng magandang target. Ngunit kahit na gawin niya, ang pag-hostage kay Lilian ay malamang na walang magagawa kay Harvey. Ngumiti si Queenie sa kanya. Mukhang pinaghandaan mo na ang lahat. Nagtatrabaho ako para sa wala. Ngumiti siya. Natutuwa akong marinig ito. At least pinakita mo sakin na hindi kita kaaway. Nasa iisang bangka na tayo ngayon. Mapait na tumawa si Queenie. Alam niyang ang kanilang nakaraan ay isang malaking tinak sa kanilang mga puso. Gayunpaman, mabuti na nagawa nilang ilagay ito sa likod nila. Tama, hindi ko naiintindihan kung ano ang nangyari sa laban. Noon lang, may naalala si Queenie. Kung tama ang nakikita ko, na-hypnotize ka ni Jason. Hamalakhak si Harvey. Dahil gusto ko ang isang taong tulad ni Jason na kumuha ng pain, wala akong pagpipilian kundi ma-hypnotize, paliwanag niya. Ngunit kung iyon ang kaso, paano ka pa rin mananalo? Tanong ni Queenie. Si Jason ay limitado sa kung paano niya ginagawa ang mga bagay. He wants to win by completely controlling my mind, sagot ni Harvey. Ngunit hindi niya alam na ang tagumpay ay hindi kailanman napagpasyahan sa mesa ng pagsusugal. Bago ibigay sa amin ang mga card, selyado na ang laban. Yung babaeng mukhang turista talaga si Zina Hamilton. Wala siyang suot na make-up sa mga oras na iyon. Siyempre, madalas siyang nagmi-make-up. Kaya naman walang nakakilala sa kanya noong hindi pa siya. Nakita lang ng lahat ang mukhang awkward na turista na kumikilos bilang isang tindero. Walang nakakaalam na mayroon din siyang ibang mahalagang pagkakakilanlan. Siya ay anak mismo ng hari ng pagsusugal. Natural, mayroon siyang kahit ilang mga kasanayan sa pagsusugal. Humanga si Queenie sa kalmadong ekspresyon sa mukha ni Harvey. Habang nag-aalala siya sa sunod-sunod na pag-atake ni Jason, nagpaplano ng maaga si Harvey, naglalagay ng bitag ng sunod-sunod para lang maakit si Jason. Hindi maiwasan ni Queenie na umasa sa mga aksyon ng ikaapat na anak.
Inaasahan niyang papatayin ng ika-4 na anak si Vince, gaya ng hiniling ni Harvey. Kung ang pang-4 na prinsesa ay hindi at sinubukan ang ibang bagay sa halip, pinatay siya ni Harvey nang walang pag-aalinlangan. Tama, sa unang lugar, ang ika-4 na prinsesa ay hindi kasing simple ng iniisip natin sa simula. Iniba ni Harvey ang usapan bago ibinato ang USB kay Queenie. Gusto kong mapunta ang USB na ito sa Walsh Daily News sa pinakamatalinong paraan na kailangan natin. Bahagyang natigilan si Queenie. Ito ay, ayos lang iyon. Iyon ay isang snapshot lamang ng ika-4 na prinsesa na nakaluhod. Siyempre, tinanggal ko ang sarili ko sa tape. Sabihin mo sa akin, kung nalaman ng mapagmataas na imperyo na ang kanilang ika-4 na prinsesa ay lumuhod sa ibang bansa. Ano ang mangyayari sa kanyang posisyon? Napabuntong hininga si Queenie. Ilang suntok ang ibinato ni Harvey. Kung sinubukan ng ika-4 na prinsesa ang anumang bagay, malamang namamatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Habang inaayos ni Harvey ang paglilibing ng ika-4 na anak na babae, ang hangin sa villa sa tuktok ng Mount Taipong ay sobrang tensyonado. Naroon ang ika-4 na prinsesa, at binuksan niya ang itim na sobre na may malamig na ekspresyon. Isang address at pangalan ang nakasulat sa sobre. Pagkaraan ng ilang sandali ay sinulyapan niya ito sa kanya ibinigay sa kanyang sekretarya. Ipadala mo ito sa Knights of the Round Table, utos niya, na malamig ang mukha. Sabihin sa kanila na pumunta kaagad sa Mordo. Gusto kong mabuhay o mamatay ang taong ito dito. Maliwanag ang sikat ng araw sa Mordo. Ang isa sa nangungunang 10 pamilya ng Country H, ang pamilya Jean, ay nagkakaroon ng business meeting sa loob ng isang gusali ng opisina. Si Mandy Zimmer ay nakaupo mismo sa gitna. Medyo mas payat siya kaysa karaniwan. Medyo nawala din ang kakisigan niya. Gayunpaman, ang elite na aura tungkol sa kanya ay naging mas malinaw, at siya ay mukhang mas nakasisilaw kumpara sa dati. Kung talagang may Diyosa sa mundong ito, si Mandy ay dapat siya. Nakatitig sa kanya ang mga sekretarya at katulong na nakapaligid sa kanya, ang mga titig nila ay walang nakikita kundi paghanga. Kakabangon lang ni Mandy sa poder bilang pinuno ng ika-9 na sangay, pagkatapos nito ay nagawa niyang pagsamahin ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang sangay at pasiglahin ito sa loob lamang ng maikling panahon. Sa loob lamang ng ilang linggo, nakakuha si Mandy ng ilang mahahalagang kontrata at ipinapakita ang kanyang lakas. Ang kanyang posisyon sa pamilya ay walang alinlangan na lalakas kung masisiguro niya ang espesyal na deal na ito. Ang lahat ng nagtangkang sipain siya sa posisyon ay walang pagpipilian kundi sumuko. Ang kasosyo sa negosyo ng pamilya Jean sa pagkakataong ito ay walang iba kundi ang nangungunang 10 pamilya mula sa Country H, ang pamilyang Bauer. Isang grupo ng mga tao na naka-black suit ang nakaupo sa harap ni Mandy, mabagsik ang mga mukha. Ang nasa gitna ay isang lalaking nakasuklay ang buhok. Maganda ang mukha niya, at the same time gwapo at matikas. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang kutsilyo, at ang kanyang titig ay kasing liwanag ng mga bituin. Siya ang maalamat na ika-13 young master ng pamilya Bauer. May tsismis na isa siya sa mga bihirang ilang nangungunang talento mula sa henerasyon ng pamilya. Siya rin ang nangungunang kandidato para maging susunod na padre de pamilya. Ang pinuno ng pamilya Bauer ay karaniwang magiging susunod na pinuno din ng Longmen. Sa puntong ito, medyo malinaw ang katayuan ng ika-13 young master. Pinanangkitan ng ika-13 young master si Mandy bago sinabing, "Miss Zimmer, wala akong problema sa business plan mo. Gayunpaman, iniisip ko pa rin na dapat nating baguhin ang bahagi ng kita. Halimbawa, kukuha ako ng 70% at 30% ka. Siyempre, hindi natin maaaring ipagpatuloy ang pagtatalo sa mga bagay na ito. Kung libre ka sa 2 araw na ito, sumama ka sa akin sa Floatwell. Matatanto mo kung gaano ka pinagpala na makapagtrabaho kasama ang pamilya Bauer. Kung mananatili ka sa amin, ang iyong posisyon sa pamilya Jean ay lalakas. Kung tutuusan, sa nangungunang 10 pamilya ng Country H, ang pamilyang Jean ang nasa ibaba. Ni hindi nila maikukumpara sa pamilya namin.
Siyempre, kung isasaalang-alang mo ang aking iba pang mga mungkahi, ikalulugod kong ikompromiso din. Sa mundong ito, ang kasal ay walang alinlangan na mas ligtas kaysa sa isang kontrata lamang. At ako, si Joseph Bauer, ay totoong taos-puso sa aking nararamdaman para sa iyo. Mas maganda kung pag-iisipan mong mabuti. Kung tutuusin, ikaw ang unang babaeng naisip kong pakasalan. Ang mga salita ni Joseph ay talagang ikinatuwa ng mga sekretarya at katulong sa paligid ni Mandy. Isa itong panukala na nagmumula sa maalamat na nangingibabaw na CEO. Sinasabing handa si Joseph na magtrabaho kasama ang pamilyang Jean upang makakuha ng mga karapatan sa pagmimina sa isang bagong minahan ng ginto sa Fruitwell, lahat ay dahil nabangga niya si Mandy habang naninirahan sa Mordo. Aktibo niyang hinahabol si Mandy mula noon. Sa kasamaang palad ay hindi masyadong masigasig si Mandy sa mga bagay na ito. Kaya naman, hiniling ni Joseph ang kooperasyon na ito. Kumalat pa ang tsismis sa ika-9 na sangay ng pamilya Jean, na nagsasabing naging matagumpay lamang ang negosyo ni Mandy dahil sa tulong ni Joseph sa likod ng mga eksena. Kung hindi yun ang kaso, saan nakuha ni Mandy ang napakaraming kapangyarihan ng ganoon kabilis matapos kunin ang ika-9 na sangay? Laban sa isang dominanteng CEO, sumimangot sandali si Mandy. Young Master Bauer, wala akong problema kung magkatrabaho tayo. Maaari din nating pag-usapan kung paano hatiin ang pera. Ngunit tulad ng sinabi ko, kailangan nating gumuhit ng linya sa pagitan ng pampubliko at pribadong mga bagay. Ang negosyo ay negosyo. Ikaw mismo ang business elite. Siguradong naiintindihan mo naman, di ba? Humagalpak ng tawa si Joseph. Alam mo ba kung ano ang pinakahinahangaan ko sa iyo, Mandy? Hindi ka natutokso sa kapangyarihan at kayamanan. Napakaraming mayayamang babae mula sa aking lupon ang hinahayaan akong magdroga sa kanila para lang matulog sa akin. Pero ikaw, wala kang pakialam sa mga bagay na iyon. Aaminin ko, nakuha mo ang atensyon ko. Paano ito? Maaari nating pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan mamaya. Ano sa palagay mo ang mga pagbisita sa negosyo? 3 oras na flight lang papuntang Fruitwell mula dito. Maaari pa kitang ilibot sa Golden Palace. Ito ay umiral sa libu-libong taon, at mayaman sa kultura ng bansa H. Hindi ka magsisisi na makita mo ito. Ang Fruitwell ay matatagpuan sa gitna ng kabundukan ng Country H sa Timog Kanluran. Ang Golden Palace sa Fruitwell ay itinuturing na isang maalamat na pag-iral. Sinasabing kahit ang Longmen, isa sa pinakamakapangyarihang organisasyon sa bansa H, ay kailangang lumuhad sa harap ng mga miyembro ng Golden Palace. Pagkatapos ng lahat, ang Golden Palace ay isa sa pinakamatandang lugar ng pagsasanay sa sagradong martial arts sa bansa H. Kabanata 2950. Kalmadong itinaas ni Mandy ang kontrata sa kanyang kamay. Pinasasalamatan ko ang imbitasyon, Young Master Bauer, tahimik niyang simula. Ngunit sa palagay ko ay hindi ito nagkakahalaga ng pagbisita bago natin tapusin ang deal. Kung hindi ito maganda para sa ating pagtutulungan, bakit hindi na lang isipin na ito ay isang maliit na bakasyon? Mungkahi ni Joseph, tama, may nakalimutan akong sabihin sa'yo. Niyaya ko si Tita Yates na pumunta din. Siyempre, malugod niyang tinanggap ang imbitasyon ko. Samahan mo na rin kami. Kung tutuusin, hindi mo naman hahayaang gumala ang iyong mahal na ina sa isang hindi pamilyar na lugar na libu-libong milya ang layo, hindi ba? Agad na nagdilim ang mukha ni Mandy. Sa puntong ito, hindi niya alam kung paano haharapin si Joseph. Dahil sa nangyari sa Las Vegas, kalahating taon siyang walang contact kay Harvey. Sa kabilang banda, patuloy siyang pinipilit ni Lillian na hiwalayan si Harvey. Sobrang nabisi kasi si Mandy. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Joseph nang makita niya ang hindi nasisiyahang ekspresyon ni Mandy. Tama, hindi ko na sasayangin ang oras mo. Maghihintay ako sa sagot mo. Aalis na ako, huwag kang mag-alala. Ang ating negosyo ay magpapatuloy kahit na dumating ka man o hindi. Tumayo si Joseph at umalis. Ang kanyang matangkad na balingkinitan, guwapong mukha, at aura ng isang top-ranked elite ay sapat na para masilaw ang mga babaeng nakapaligid sa kanya.
Habang naglalakad palayo si Joseph, may pag-aalalang tiningnan ni Mandy ang kontrata sa kanyang kamay. Pinilit siya ng pamilya Jean na makipagkasundo. Kung tutuusin, ang pagbubukas ng minahanang ginto ay magdadala sa kanila ng maraming pera nang hindi nila kailangang gumawa ng anuman. Gayunpaman, nalilito si Mandy matapos harapin ang mapagmataas at dominanteng saloobin ni Joseph. Alas 4 ng hapon, lumabas ng gusali si Mandy pagkatapos ng trabaho at sumakay sa kanyang sasakyan. Pero pagpasok pa lang niya ay gusto na niyang umalis. Bukod kay Cynthia, na mukhang sobrang depressed, si Lillian, na natatakpan ng mga hiyas, ay nakaupo sa likod na malamig na nanlilisik kay Mandy. Sumulyap si Mandy kay Cynthia. Hindi mo naman mapipigilan si nanay na sunduin ka sa trabaho, di ba, sis? Sabi ni Cynthia na parang walang magawa. Wala rin akong masasabi sa bagay na ito. Napabuntong hininga si Mandy at naguguluhan na tumingin kay Lillian. Nanay, naaalala mo pa ba na nanay mo ako? Galit na sigaw ni Lillian kay Mandy. Ano, nakalimutan mo na ba na ako ang iyong ina sa sandaling ikaw ay maging pinuno ng ika-9 na sangay? Hayaan mong may sasabihin ako sa iyo. Kahit na maging head ka ng pamilya Jean, nanay mo pa rin ako. Ito ay isang hindi mapag-aalinlangang katotohanan. Kung patuloy mo akong hindi papansinin, kung patuloy mo akong susuwayin, didimanda kita sa korte. Gusto kong malaman ng Mordo, gusto kong malaman ng buong upper social circle na isa kang masuwayang anak. Naramdaman ni Mandy ang matinding pananakit ng ulo sa kanya. Kailan ako hindi nakinig sa sinabi mo, inay? Busy talaga ako. Wala akong oras para alagaan ka, pero binigyan kita ng card na may ilang $100,000 sa loob, di ba? Hindi pa ba sapat iyon para sa iyo? Malamig na napangiti si Lillian. Sa tingin mo hindi ko alam na mayroon kang mahigit $1 billion na mga ari-arian. May sasabihin ako sa'yo, akin silang lahat.